Hello guys. Kakadating ko lang guys. Kakadating lang namin galing nakapagkasal. Kasal ng kapatid ni Ama. So ayun guys. Alas 3 na ng madaling araw dito sa Taif. Ayan. Gagawa ako ng coffee latte. Teka. Hindi na tayo mag-a-add ng sugar dito. Kompleto na. Grabe puyat. Saan na yung ano? Parang ano, yung kinain ko doon, parang naano yung sikmura ko. Parang gusto kong uminom ng malamig na malamig. So ito guys. Tayo ng coffee latte. Yan. Tanggal ako ng abaya. Basta na lang ako pumunta dito sa kusina. Nagdagan natin siya ng gatas, ng fresh milk. Mga amo ko, ayun, bagsak, puyat. Ako, ay, naku, inom muna ako nito. Ano, hindi na sila natulog maghapon. Simula, ano, excited sa kasal. Hindi, ngayon tulog sila. Ako naman ang gusto. Gusto ko malamig. Lagyan ko pa siya ng ice. Grabe, taba ko. Lagyan natin siya ng ice. Masarap ito, malamig na malamig. So, yun nga guys, 3 AM na dito sa Saudi. Kakadating lang namin galing ng kasal. Ayun, nag-enjoy naman ang lahat. Ang saya ng kasal. Kaso, grabe, alas 5 pa lang ng hapon, nandun na kami. Umuwi kami ngayon lang. Ayun, mga amo ko, nasa kwarto na ako. Inom muna ako na ano. Parang ano, naano ko dun sa kinain ko dun, puro karne na ano, inihaw na karne yung pagkain nila. Parang gusto ko ng matamis na malamig. Ayan. Nag-ano ako. Coffee latte. Ayan. Ganito lang suot ko sa kasal guys kasi naka-ano naman ako. Naka-abaya. Hindi naman ako nag-alis ng abaya doon. Grabe, taba ko. Sarap malamig. Nakakatuwa yung kasal dito. Alas 5 ng hapon hanggang alas 3 ng madaling araw. Kasal nung ano, ng kapatid na bunso ng madam ko. Kapatid niyang lalaki. Kaya ibig sabihin, sa amin yung okasyon. Kaya maaga kami dun. Nag-aasikaso yung aming babae. Yung mga bisita. Kala ko sa Pinas lang uso nagsasharon. Dito din pala. Ang dami ko na uwi pagkain. Utos ng amo ko. Tapos sabi ng mga nag-cater, yung mga ano mga Pilipino yung ano ng catering. Sabi nila, okay lang yan. Sabi niya, bigyan kita ng mga lalagyan ng pagkain. Kuhanin mo lahat ng gusto nyo. Kasi bayad naman ang amo nyo yan. Sabi gano'n, dahil sa inyo okasyon to. Sabi gano'n. Kaya marami akong nauwing pagkain. May ano kami bukas, siguro tanghalian namin.
Kaso ang pagkain nila dito, hindi gaya sa ano, hindi gaya sa Qatar. Nung nagkasal yung amo ko sa Qatar, ano, parang Filipino catering na din yung ano, mga pagkain. Dito ano, puro inihaw. Inihaw na manok, inihaw na tupa. Tapos mga sweets. Ganun ang pagkain nila. Kaya ano, parang naano ko dun sa kinain ko na ano, parang ang bigat siya nung kinain ko na inihaw na manok lang naman kinain ko. Tsaka white rice. Ganun lang kasal dito. Mga ano, nag-i-enjoy lang sila kasi sayaw ng sayaw. Yan ang ano ng mga ano, mga kababaihan dito, parang sabik sila sa ano, na makalabas. Tapos pa, ang ano pa, bawal pa ang cellphone sa loob. Buti ako pinayagan na madala yung cellphone ko kasi tumatawag amo ko. Sabi nung amo ko dun sa ano, dahil sila naman ang sa kanila naman okasyon, pumayag na ipasok ko yung phone ko kasi kinausap ako ng lady guard na bawal daw mag-selfie, bawal mag-TikTok. Sabi ko, hindi naman ako nagti-TikTok. Ayun, naipasok ko yung phone ko. Kaya lang, ano lang, nagagamit ko lang siya ng ano, messenger, pero hindi ako pwede mag-picture-picture. Bawal. Pero yung mga guest talaga, ano, iniiwan nila sa, ano, sa guardia yung mga, ano nila, mga phone nila. Tapos may mga number lang. Para pag uwian na nakukuhanin, may ano. Bawal talaga ang phone. Kasi bawal sila makuha na ng videos or picture. Kasi, ano, hindi pa sabihin pa natin mga babae Muslim, bawal silang, ano, sayawan, magdamag, sayaw lang sila. Ganun lang ang kasal dito. Hindi kaya sa atin na, ano, mas maanong kainan. Dito hindi. Parang in-enjoy nila ang ano, ganung sayaw-sayaw kaysa sa pagkain. Kasi ang pagkain parang, sasabihin mo, parang ordinaryong ano lang. Hindi gaya sa atin na talagang special ang pagkain. Pagkasal yun, parang nakakain na rin, lagi na rin namin nakakain, in-order sa restaurant yung gano'n. Parang gano'n lang ang daan nila. hindi pa naka-buffet. Ang ano nila, yung table, ano doon na lahat yung ano, kung ilang person yung nasa table, tapos nasa ano nila, nasa serving dish yung mga inihaw nila, may para hindi yung sa ano, yung hindi lumalamig yung pagkain. Ganun lang. Hindi naka-buffet. Kanya-kanyang table. Ganun ang kasal dito. Ang laki ng pagkakaiba sa Qatar. Yung amo ko sa Qatar, naka-catering, parang pagkain din ng mga Pilipino yung pagkain nila. Mix, may ano, may Arab food, may kasi parang ano na rin yung catering na kinuha nila. Isipin mo, mayroon silang mga macaroni salad dun sa Qatar, mayroong tawag doon. May mga pasta sila, parang carbonara, ganun. Dito wala. Basta lang white rice lang at saka ano. Kaya parang nakailang piraso lang akong karne, parang namunoy sigmura ako. So, iyon. 3 AM, 3:30 na. 3:30 na dito sa tayo. Puyat. Yung mga amo ko dahil excited. Halos wala nang itinutulog. Ayun. Pagdating namin mga ano na. Nakapagod ka sa sayaw. Ako pinaglalagay ko sa freezer yung mga nauwi ko pagkain. Kaya ngayon, bago ako matulog ito, minum ako ng, hindi ko alam kung makakatulog ako nito dahil ano, may kape ito eh. Ay, naka. Ganyan lang. Kung napuyat kami sa kasal ng ganun lang, nakakatuwa naman, nag-enjoy akong nanonood ng mga ano, mga sumasayaw, ang ano, talaga yung amo ko, ginastusan talaga yung kasal, ganda ng ano nilang mag-ina. Tinitignan ko sila sa ano, talaga nangingibabaw yung mga amo ko, ganda ng damit nila. Talagang pinaghandaan. Tapos may live pa sila na ano, yung talagang may kumakanta, hindi guide sa iba na parang sounds, ano ang ginagamit. Dito live talaga yung kumanta. Ganda.
Ganda yung hotel na ano, yung venue na kinuha nila. Kaya habang ano, kasi lumabas ako ng hotel kasi yung hotel na kinuha nila may kwarto-kwarto. Yung isang kwarto para sa amin. Ano, natulog muna ako bago. Bago ako lumabas ng ano ng kwarto, yung alam kong lalabas na yung kasi dito guys, ang kasal dito ano, ang tagal bago lumabas. Ano, yung mga bisita sa yung mga guest nila sa baba, siguro ano, mga 2 AM na ibinaba yung ano, yung babae. Bago ano, tapos 2:30 nagpakain na sila. Ganun lang yung kumbaga yung kasal, kakunti lang yung ano niya, yung ganap niya sa araw ng kasal niya, kumbaga pinakita siya sa mga tao, sandaling-sandali lang, tapos kinuha na nung amo kong lalaki, yung kapatid ng madam ko, yung mapapangasawa. Pero in fairness, ang ganda ng babae. Parang magkaya. Ano, 27 years old daw yung babae, pero ano, bata yung mukha niya, pati yung gown niya, yung pangkasal niya, ganda. Kaya sabi ko, parang may kaya yung babae, yung ganda ng ano niya, ganda ng gown. Sabi ko nga, ano, ang gwapo ng kapatid ng madam ko, maganda rin naman yun ng pangasawa. Kaya nakakatawa eh. Doon ako na ano eh, nung sabi ko, matutulog na lang ako dito sa kwarto, lalabas na lang ako pag alam kong ano, alam kong bababa na yung kasal, ayun. Nung pa lang ako nakahalubilo sa mga madam ko. Nagsabi naman ako sa madam ko, sabi ko dito lang ako sa kwarto, mamaya na ako bababa. Kasi, sabi ko, ano naman ako dyan, hindi naman ako sasayaw dyan, sabi ko gano'n. Ayun, pumayag naman, nandun ako sa kwarto. Nagtulog ako doon, tapos, ayun, nung malapit nang ipakita yung ikakasal, lumabas na ako para makita ko yung ganda ng babae. Sulit yung binayad nila. Ganito kasi ang mga Muslim guys, bumibili sila ng babae. Hindi kagaya sa atin na may ano, may ligawan na nangyayari, talagang masasabi mong mahal niyo yung isa't isa. Dito ano, basta may bentahan na nangyayari, halimbawa ni Reto, sabihin, oh, may binibentang babae doon. Pag nagustuhan mo, pinakita yung picture, pag nagustuhan mo, bibilihin mo. Gano'n. Kaya pag wala kang pera dito, hindi ka agad-agad makakapag-asawa. Ganyan ang mga Muslim. Lalo akong tumaba sa suot ko. So, paano guys? Good morning, good morning. Matutulog na ako after this. Bye-bye.